huwag niyong iwagayway. Ang nangyayari ngayon, winawagayway ng administrasyon ng PBBM yung pagpapadala ng construction supplies na alam nilang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng water cannon incident. Galing ah. Eto. Magkano sir? Ang alin? Walang binabayad sa amin dito. May piso. Wala. Okay, mag-umpisa tayo dito mga kababayan ko ha. Sabi daw po mga kababayan ko, minabuking na naman din dito mga kababayan ko eh. Minabuking na naman. Alam nyo po ba mga kababayan ko na nagkakaroon daw ng resupply mission doon sa BRP Sierra Madre at pinagbibintangan po tayo ng China na tayo daw po mga kababayan ko ay kinukumpuni daw po natin yung barko mga kababayan ko ng BRP Sierra Madre. Yan po ang sinasabi nila mga kababayan ko. Nakakapagtaka po mga kababayan, paano kaya nalalaman ng China mga kababayan ko na kinukumpuni daw natin di umano ang BRP Sierra Madre mga kababayan ko at iwinawagayway daw po natin ha. Pakinggan nyo po ito. Bakit nila winawagayway? Pwede naman diskartehan yan na gaya ginawa ni Presidente Duterte dahil nga gusto nila na uminit, magmukhang aping-aping mga Pilipino para malinlang ang Pilipino, malihis ang tunay na issue. Sino ngayon ang nag-iisip na ang talagang problema ng Pilipinas ay mataas ang presyo ng bilihin? Wait lang. Hindi usapin dito yan. Ngayon, pilit niyang idinadivert. Ayan, sinabi niya, isa-isa lang. Si President Duterte ba pinagawa ba ang BRP Sierra Madre? Hindi, let me know mga kabayan ko. Si Duterte ba pinagawa ba ang BRP Sierra Madre? Huwag mong bitbitin kasi may record kami dito mga kababayan. Mga kapatid, ni isang kahoy walang ipinadala doon. Ni isang simento walang pinadala doon. Ang Duterte administration, tanging pagkain lamang ang ginawa nila doon. 'Di ba? Itong ginagawa ni Roque is paglilihis sa lantarang paglilihis ng isang kwento ng gentleman's agreement sa pagtatakip daw di umano sa nararanasang gutom dito sa Pilipinas. Taghirap daw po mga kababayan ko ha, taghirap daw po ang Pilipinas. Pag-usapan natin. His ang tunay na issue. Sino ngayon ang nag-iisip na ang talagang problema ng Pilipinas ay mataas ang presyo ng bilihin, ang kawalan ng trabaho, ang mababang mga sweldo? Ginagalit tayo ng Marcos administration. Ayan. Tanungin kita, Mr. Roque, noong panahon ba ni Duterte, mataas na rin ba ang bilihin? Problema na rin ba ang pagtaas ng presyo ng bigas? Pagtaas din ba ng presyo ng sibuyas at ng mga kaibigan niya sa Department of Agriculture na panayang import ng bigas? Problema na rin ba namin yon, Mr. Roque, nung mga panahon na yon? Nadatnan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang problema na yan, mga kababayan ko. Until now, sinusolusyonan pa rin natin. Ano po ba ang paglilihis doon na sinasabi niyo nililihis ni Marcos Jr. ang kwento? Ang totoong kwento dito, kayo ang naglilihis. Bakit ko nasasabi, Mr. Roque? Kayo po kasi ang nagsabi na meron gentleman's agreement ang Duterte administration at ang China. Ngayon, nadidikdik na po kayo ng taong bayan, ini-exit nyo po sa pananalitang, ang galing talaga ng abogado, no? Di pa ako abogado nito ha. Ang galing talaga mag-intercept ng question nito. Sinasabi nyo ho na inililihis ng Marcos administration ang totoong nangyayari sa bayan. Magkaiba ho ang laban natin doon sa West Philippine Sea at magkaiba ho ang laban natin sa kahirapan. Hindi naman ho pinababayaan ng Marcos administration at tuloy-tuloy pa rin po ang ating proseso na ginagawan natin ng pamamaraan. Mga kababayan ko, tandaan ninyo, kung may krisis sa Pilipinas pagdating sa gasolina, sa pagkain, sa pagtaas ng mga presyo ng bigas, hindi lang po tayo mga kababayan ko. Pumunta kayo sa Thailand, pumunta kayo sa Indonesia, magkano ang presyo ng kanilang bigas, mga kababayan ko? Gumising kayo sa katotohanan.
na hindi lang tayo ang nakakaranas ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Okay? Nagabutod-butod man to si Roque, oh. Tuloy. Saan sila kasi nagkakamali? Pag sumakit ang tiyan, dahil baliwala yung naging pangako ng 20 pesos na kilo kada bigas, na kada kilo ng bigas. Yeah. Baliwala ang hidwaan dyan sa bulok na barkong yan. Ay, bastos ka. Ay, bastos ka. Bastos ka, bastos ka. Bastos ka. Sorry sorry for my words This is my opinion. Mr. Roque, gusto ko lang pong liwanagin ko lang, no? Hindi inililihis yung kwento no? Hindi tungkol dito sinasabi mo na paglilihis to? Teka lang Sumakit ang tiyan dahil baliwala yung naging pangako ng 20 pesos na kilo kada bigas, na kada kilo ng bigas. Baliwala. Baliwala daw ang kada kilo na pangako daw ni BBM. Uulitin ko po once and for all Once and for all, no? Ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos pangarap, mga kababayan ko. Ang sabi ni Duterte way back 2016, doon sa Luneta, 7 pesos ang pangako niyang bigas. Tapos bandang huli, nung hinahanap na sa kanya ng taong bayan, ang sabi ni Duterte, mga kababayan ko, lahat ng pinangako niya. Mga tayo? Mga tanga nga daw tayo. Naniwala naman daw tayo sa kanya kasi eleksyon. Mga kababayan ko. Di ba mga kapatid? Tapos sasabihin nyo to? Sasabihin nyo ngayon, hanapin nyo yung 20 pesos, hanapin yung 7. Hanapin ko kayo 7 pesos. Walang ganun. Tapos ang ending ngayon, may sinabi pa siya. Ang hidwaan dyan sa bulok na barkong yan. Yung kulob ng tiyan ang magsasabi ng taong bayan na kahit gano'n yung ilihis ang issue pa rin yung presyo ng bigas na pataas ng pataas. Pero habang hinihimok natin na magalabit ang mga taong bayan laban sa China, nakakalimutan natin na patuloy na pataas ang presyo ng bigas at patuloy din ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Dahilan kung bakit lahat ng presyo ng mga bagay-bagay tataas din. Alam, abogado ba talaga to? Parang nakakahiya ata yung Parang ako ata nahihiya ngayon sa pagkampanya sa'yo nung kampanya. Buti na lang pala hindi ka nanalo. Diyos ko. Sablay. Mga kababayan. Imagine nyo, yung BRP Sierra Madre, tawagin mong bulok. Bastos ka. Roque. Sorry to say bastos ka dun. No? Bastos ka dun. Hindi mo inisip bago mo sinabihan yung bulok na yun. Yung bulok na yun. Mga kababayan ko. Ang layo, hindi correct. Ang layo ka talaga ng bigas Tsaka ang layo nung ganyan sila magpaliwanag kagaya ni Maharlika. Ang layo. Bulok na barko, sasabihan niya, tapos sasabihan niyang bigas. Inililihis daw nung Marcos administration nung nangyayari ngayon na pagtaas ng bilihin. Kung uungkatin mo to lahat, mga kababayan ko, lahat naman yan pinagdaanan ni Duterte. Ba't hindi alam ni Duterte ipaliwanag sa'yo yan? Naging spokesperson ka naman, mga kababayan ko. Di alam mo dapat yan. Diba? Ito lang itatama ko lang yon. Yung sinasabihan mong bulok na barko no sa West Philippine Sea, yung BRP Sierra Madre, mahiya ka, Roque. No? Ikaw nga kahit gaano ka kalaki, kahit gaano ka kabalyena, kaya kang pitikin ng China. Mga kababayan ko, yung bulok na sinasabihan mo na barko doon, hindi kayang galawin ng China. Hindi kayang pitikin ng China. At besides nun, may mga nagbabantay na magigiting natin sundalo doon. If you say bulok, parang sinabihan mong bulok yung nagre-representang barko sa Pilipinas. Tanungin mo, no? Bakit yung barko na yan hindi magalaw-galaw ng China? Bakit? Pag ginalaw ng China yung barko na BRP Sierra Madre, magkakagulo, tandaan ninyo. Bakit? Meron kasing treaty na nakapaloob doon, mga kababayan ko. Ano paliwanag nito? Paliwanag nitong balingbing na pro-China na to. Pakinggan ninyo. Yan po ang nangyayari. At siyempre, dahil ang kanilang strategiya ay kung hindi natin kaya depensa natin mga sarili, agad-galin natin ng mga Amerikano. Dahil kapag uminit ang mga hidwaan dyan, baka naman makonvince nila
ang mga Amerikano na sumaklolo. Sa tingin ko po, pangarap yan. Dahil ang mga Amerikano sa mulat mula, ang kanilang panlabas na relasyon ang nagdidikta ang kanilang pangnasyonal na interes. Ang pangnasyonal na interes nila ngayon ay kumita dahil sa pag-unlad ng China, magbenta ng Tesla, makakuha ng mas maraming kapital pa sa China, lalo na sa mga high-tech industry, at hindi makipaggera. Sabi ko nga sa inyo, sino nga ba nagsasabi na makikipaggera ang China? Like I said mga kababayan ko, hindi makikipaggera ang China. Mga kababayan ko, hindi makikipaggera ang China. Never na makikipaggera ang China. Tatak nyo sa isip nyo ito mga kababayan ko. Never na gagawin ng China yan. Hindi kayang gawin ng China na maipaggera ngayon. Ang magagawa lang ng China mga kababayan ko, ang magagawa lang ng China is mambuli na mambuli sa mga tao na nakapaligid sa kanila. Hindi isa sa alang-alang ng China, alang-alang sa maliit na isla, mga kababayan ko na pinag-aagawan natin, mga kapatid, ang kanilang ekonomiya, mga kababayan ko. Sa tingin nyo po ba, sino ba, di ba nila nakikita, kapag nagkaroon ng gera ang China, gagastos yan ng pera? Oo, sabihin na natin, hindi tutulong. Ito sabihin natin, imposibleng hindi tutulong ang Amerika. Imposibleng hindi tutulong ang Japan. Imposibleng hindi tutulong at iba't ibang bansa dito. Mga kababayan ko, kaya nga panatag ako sabihin to, hindi ko nakikitang makikipaggera ang China sa Pilipinas. Mga kapatid, kaya si Pangulong Bongbong Marcos, bright idea, ang gagawin niya, palalakasin niya yung maritime security natin. Mga kababayan ko, ganun ang nangyayari dyan. Pinalalakas ni Pangulong Bongbong Marcos yung maritime security natin nang sa ganun, mga kababayan ko. Nang sa ganun makasabay tayo sa kanila at hindi na nila tayo mabubuli. Sinasamantala ni BBM yung pagkakataon na to na hindi ginawa ng boss mo na si Digong. Oh. Tuloy. So ang tanong ko kay PBBM, bakit gusto mo magkagera? Walang pangambo. May sinabi ba si Pangulong Bongbong Marcos na makikipaggera siya? Alam nyo, kasi totoo lang kayo ang nag-i-insist sa taong bayan ng gerang salita. Kami nga mga kababayan ko, kampante kami, hindi magkakagera. Alam namin, and we know. Kayong mga DDS balasubas vlogger ang nag-i-initiate at nagsasabi sa taong bayan na si Bongbong Marcos ay naghahanap ng gera at nagsasabi ng gera. Samantalang wala namang sinabi si Marcos Jr. na gusto niya ng gera. Ang sinabi niya, pinaghahanda niya ang mga kababayan ko, ang ating mga kasundaluhan, pinalalakas ang maritime security natin. Maalala ko lang, Mr. Roque, no? Para sa mga hindi nakakaalam, no? Kasi hindi naman kayo nanonood ng world news madalas. Alam nyo po ba mga kababayan, mga kababayan ko, alam nyo, ito lang po alam nyo po ba, alam nyo po ba mga kababayan ko, mga kapatid, alam niyo po sa military parade ng China, sinabi ni President Xi Jinping, humanda kayo, maghanda daw ang mga militar ng China dahil sa nangyayari sa West Philippine Sea conflict. Ang China nga ang nag-provoke, ang China na nga ang nagsabi na pinaghahanda niya yung mga sundalo sa gera. Hindi naman nagsasabi mga kababayan ko si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit ba ini-establish nung mga to sa taong bayan na si Bongbong Marcos ang naghahanap ng gera at ang China ang matino? Ayan ang nakakasama ng loob sa kanila. Hindi nila naiintindihan Diba? Kasi mga kababayan ko, madali nila kayong maloloko kasi hindi kayo nanonood ng China News, hindi kayo nanonood ng mga balita sa China. Mariin sinabi ni President Xi na pinaghahandaan niya ang Chinese military dahil sa nangyayaring conflict sa West Philippine Sea. Mga kababayan, walang sinabi si Pangulong Bongbong Marcos
na makikipaggera siya Philippines versus China. Sino nagsasabi ngayon? Mga kababayan ko, sila. Silang mga pro-China, sila yung mga naniniwala sa China. Ganyan talaga mga kababayan ko. Tuloy. Lamang malihis ang tunay na issue na walang nangyari sa pangako mo na 20 pesos kada kilo, at dahil dyan, dahil gusto mong malihis ang issue, nais mong makitang mamatay ang mga Pilipino. Ayun, dinrama idinaan. Sabi na eh. Diba? Ang galing. Oh, magtanda na kayo. Diyan kayo padadaanin ng mga yan sa drama effect and water effect system. Diba? Oh, ganyan. Mahirap talaga na ikumpira mga administrasyon. Pero nakita ko, lumuha ang Presidente Duterte nung merong isa o dalawang mga sundalong namamatay. Ikaw, imbis na maluha. Ano daw? Lumuha si Duterte? Alam nyo kasi, tapatan tayo ha. Yung dating PCO secretary kasi ni Duterte, ginawang image kay Duterte, maganda. Tatay, ito totoo ha. Ang ginawa sa kanila, tatay, si Duterte ay tatay, si Duterte ay mabait, si Duterte ay ganito, pumupunta sa patay, pumupunta sa ganito. Bakit mga kababayan ko? Way back nung SAP 44, hindi pa presidente si Marcos Jr. Mga kababayan ko, sumaludo na si Pangulong Bongbong Marcos sa mga pulis na namatay. Oh, di ba? Tapos sasabihin niyo si Duterte, alam mo, binibuild up niya na binibuild up si Duterte araw-araw eh, kahit na nagkakapandol-pandol na yung matanda eh. Di ba? Dahil alam mo hindi ka lulusog doon, dinalagay mo sa alanganin ang ating mga kasandaluhan dahil alam mo naman na hindi ito isang gera na ating mapapanalo. Alam mo, to be honest, alam naman ng taong bayan yan. Alam naman ng taong bayan yan. Alam natin yan na wala tayong panama sa laki ng gamit ng China. Mga kababayan ko, the only way na meron tayong Uncle Joe na tinatawag. Pero ayaw natin gamitin yung treaty na yon. Maraming inosenteng mapapahamak. That's the question ko dito. Nakakatawa lang kasi. Nakakatawa lang, no? Imagine ninyo, this is kind of pro-China vlogger na nagsasalita na ang si BBM ang pagpoprovoke. Tandaan ninyo, kung hindi nagawa ni Duterte yung mga nagagawa ni Marcos Jr. ngayon, sa tingin ko mga kababayan ko, insecurity na yan ng boss mo. Tuloy. Ang inaasahan mo, sasaklolo si Uncle Sam, pero mabibigo dahil nga ang mamamatay, ang makakasundaluhang Pilipino. Mahirap na nga, ilinaban pa sa gera na hindi natin mapapanalo. Alam mo, Harry Roque, our soldier is designed and nanumpa sila para sa taong bayan. Para sa bayang Pilipinas, para sa bansang Pilipinas. At kung sila man ay mapahamak o dumating sa punto na babawiin ang buhay nila sa gitna man ng gera na gusto ninyo, gusto ng mga DDS, sa gusto nyo pinapakalat nyo, they are ready right now. 199% handa yung mga sundalo natin sa Pilipinas. Ganong katatapang yan. Kaya nga nagtatanong ako ikaw ba ay nasa tamang pag-iisip sa iyong desisyon na makipaggera at lalo pang ipalala itong relasyon natin sa China? Tanungin ko rin kayo ba ay nasa tamang pag-iisip nung gumawa kayo ng gentleman's agreement sa China? Diba? Hindi. Kasi tatanungin niya si Pangulong Bongbong Marcos kung nasa tamang pag-iisip ba. Tatanungin ko rin sila, mga kababayan ko, kayo ba ni Pangulong Duterte nung sinabi mo to? Kayo ba ni Pangulong Duterte nung administrasyon niya nasa tamang pag-iisip din ba nung pumasok siya sa gentleman's agreement sa China? Kasi yung gentleman's agreement sa China may nakahalukay. Alam nyo ba na merong palaman yan? Oh. Alam nyo ba na merong palaman yung gentleman's agreement na yan? Mga kababayan ko, baka magulat kayo pag siniwalat ko dito yan.
yung gentleman's agreement na yan. Abay, magugulat kayo sa malalimang explanation dyan. Gusto nyo malaman? Let me give you an example. Harimaw. Kalma lang. Di ba? Bigyan ko kayo. Kaya kayo ganito kung maghabol ngayon. Alam nyo ba ibig sabihin nito? Mga kababayan ko. Ayan. Mga kababayan ko, kaya disappointed si Duterte kay Marcos Jr. Yan din ang isa sa rason. Pero set aside natin yan, papaliwanag ko sa inyo separate explanation. Tuloy muna natin to si Mau. Mga kababayan ko. Dahil kung tama ang iyong pag-iisip, iiwasan mo yan. Hindi mo ilalagay sa peligro. Hindi lamang ang kasundaluhan, kung hindi ang buong sambalang Pilipino, dahil alam natin. Anong pipino? Anong Pilipino kami, uy! Hindi kami pipino! Sabi niya, liwanag, Palala itong relasyon natin sa China. Dahil kung tama ang iyong pag-iisip, iiwasan mo yan. Hindi mo ilalagay sa peligro. Hindi lamang ang kasundaluhan, kung hindi ang buong sambalang Pilipino. Pipino. Tigil mo na yan, uy! Tuloy. Alam natin, walang mabubuting ibubunga ang hidwaan, lalong-lalo na ang gera. Correct. Wala talagang maibubuting maibabala sa atin yung gera. Pero mga kababayan ko, like I said, huwag kayong maniwala sa mga China vlogger na nagsasabi, mga kababayan ko, nagegerahin ni Presidente Marcos ang China. Never mangyayari yun. Never mangyayari sa Pilipinas na gegerahin natin yung isa sa mga pinaka-powerful na bansa dahil alam natin na may kalalagyan tayo. Kung ano yung ang ayaw lang ng mga ito, mga kababayan ko, ng mga ito, napalakasin natin yung maritime security natin. Kasi bakit? Once na lumalakas ang maritime security natin, hindi sila makakaporma. Kasi bakit, mga kababayan ko? They are pro-China. Kaya mga kababayan ko, sa makatuwid, hindi pinagkakalulo ni Marcos Jr. ang taong bayan. Ang totoo nito, mga kababayan ko, kung mapapansin ninyo, sila ang totoo nagkakalulo sa taong bayan. Sabihan niya si Marcos Jr. na wala daw sa tamang pag-iisip. Tanungin kita, may tamang pag-iisip ba si Duterte that time nung ginawa niyang gentleman's agreement na ang magiging resulta ay hindi long-term agreement. Ang ginawa niya ay short-term agreement. Sa makatuwid, mga kababayan ko, kung may mauupo man next na presidente, bahala na kayo, bobombahin namin to. Ganun na lang yun. Diba? Mga kababayan ko, sa makatuwid, mga kababayan ko, matagal na tayong binubudol ng administrasyon na yun. Mga kababayan ko. Diba? This kind of China vlogger, mga kababayan ko, na nagsasabi sa inyo, nagigirahin. Huwag kayong maniniwala, hindi makikipaggera ang China. Wala akong nakikita, mga kababayan ko. Maybe, kaya nang gawin ng China na magsalita doon, kagaya ni President Bongbong Marcos na matapang ang pananalita sa harapan ng mga sundalo. Ganon din si President Xi Jinping. Kailangan matapang ang kanyang pananalita sa harapan ng mga sundalo niya. Diba? Mga kababayan ko, and President Bongbong Marcos did ginawa yung pinaka the best of the best na paraan, mga kababayan ko. Hindi tayo nagpo-provoke ng gera kasi alam natin may kalalagyan tayo, mga kababayan ko. Pero ang masakit nito, mga kababayan ko, mga kababayan, totoo to ang masakit nito, kung hindi man tayo kung hindi natin kailangan maipaggera sa kanila, daanin natin sa diplomansya. Parang nakipag-agawan lang tayo ng lupa. Not totally, kinasuhan natin sa lupa yung nangangamkam, mga kababayan ko. Sa Pilipinas, ang lupa ang kaso, maabot ang 36 years, gumugulong pa rin yan. Kung ganito, mga kababayan ko, kung ganito ang mangyayari, mga kababayan ko, matagal din to, mga kababayan ko. Ang problema nga lang, nakapagtayo na ng base yung China, samantalang tayong mga Pilipino, wala pa. Literally, mga kababayan ko, tapatin natin ang taong bayan. Bakit takot?
Ayan na, bakit takot ang China na magawa o i-repair, literally i-repair ang BRP Sierra Madre? Sige po, para mas madali pong pag-usapan, mga kababayan ko, bakit po, mga kababayan ko, bakit po takot ang BRP Sierra Madre? Kasi yun ang ginigit nila eh. Bakit takot po ma-repair ang BRP Sierra Madre ngayon? You know what's the reason, mga kababayan ko, mga kapatid? Magiging threat kasi ang BRP Sierra Madre sa base militar ng China. Bakit? Mga kababayan ko. Bakit? Kasi kung pagkakaroon ng base doon sa area na yun, makakalapag ang Amerikano na ayaw ng China. Tandaan ninyo yan. Isa lang yan sa mga basic na pwede nyo isipin, mga kababayan ko. Kaya kahit na ganun kaliit yung problema, mga kababayan ko, threaten sila. Yan ang isa sa mga pinaka nakikita ko na masasabi ko na problema ngayon ng mga pro-China vlogger. Next time, no, uunahin ko po, Mr. Roque, wala kang karapatang sabihan yung presidente namin na wala sa tamang pag-iisip. Mukha po atang ikaw po ata ang meron noon. Malapit lang po ang Mandaluyong. Pwede po kayo magpa-check up ngayon. At doon sa mga vlogger na nagkakalat ng gera, mag-isip-isip kayo. Kasi pag dinibang na naman namin kayo, iiyak na naman kayo. Walang sinabi si Pangulong Bongbong Marcos na makikipaggera siya. Once and for all, mga kababayan ko, si BBM matalino, hindi bobo.